Matapos na makain si Ralph ng halimaw ay hindi naman ito nag-aksaya pa ng oras at dali-daling inatake ang ikatlong prinsipe gamit ng malalaki nitong ugat. Subalit bago nito ay biglang sumulpot si Kiri sa kanyang tabi at muli siyang itinulak papalayo habang nagagalit na pinagsasabihan na kailangan nitong ayusin ang kanyang sarili sabay tanong kung gusto niya ba na mamatay ng ganito na lamang. Habang sinasangga ni Kiri ang malaking ugat ng halimaw na Nepenthes ay sinubukan ni Kashan na manghingi ng patawad. Bagamat bago pa man ito matapos ang kanyang sinasabi ay sinigawan siya ni Kiri sa pagsasabi na itigil na nito ang kalokohan. Dagdag pa niya habang unti-unting binabalot ang kanyang espada ng malamig na aura, na si Ralph ay patuloy pang nabubuhay. Kasunod ay ang pagpapalabas niya ng skill kung saan mabilis na nabalot ng yelo ang halimaw kaya ito ay nabahala ng husto. Samantala sa tabi, makikita natin si Minor na patuloy na nagpapaputok sa halimaw gamit ng kanyang sandatang baril habang pinapasang-ayunan ang sinabi ni Kiri, paliwanag niya na hindi gaya ng mga nakain na tagasunod, si Ralph ay hindi lumitaw sa tiyan ng halimaw. Sa tabi ay mapapansin naman natin si Debo na angat-angat ngayon ang nagliliwanag nitong sandatang palakol sabay sabi na ibig sabihin nito, hindi pa ito tuluyang nakain. Gamit ng skill ay isa-isa niyang pinaghihiwa ang mga malaking ugat nitong halimaw na bulaklak. Matapos nitong mahiwa ang maraming parte, mabilis itong sumugod sa kalaban nilang halimaw na Nepenthes. Habang ito'y nakapokus kay Debo ay mapapansin naman natin ang pagpapalabas ni Minor ng kanyang skill na siyang tumama sa ulo nitong halimaw na bulaklak. At dahil dito, nagsabi si Minor kay Debo na ibalik na nila ngayon si Ralph. Ito'y sa pamamagitan ng paghiwa ng tiyan ng halimaw. Habang patuloy na nakadikit itong malaking bala na gawa sa skill ni Minor ay tumalon ng napakataas si Debo sabay angat ng kanyang sandatang palakol, kung saan habang siya ay nahuhulog sa sandaling siya ay makalapit sa halimaw ay ang pagpapalabas nito ng napakalakas na paghampas gamit ng buo niyang lakas. Sapagkat bago pa ito makatama ay mapapansin natin ang pagliliwanag ng isang kulay dilaw na bola galing sa isang staff. Kasabay nito ay ang biglang pagsulpot ng ugat nitong halimaw na siyang naging dahilan ng paghinto ni Debo, at hindi naman ito lubos mapaniwalaan ang pangyayari dahil sa isang saglit lamang ay nagawa ng halimaw na mahati ang kanyang dalawang kamay bago pa siya tuluyang makalapit. Hindi lubos maisip ang tagpo, napasigaw ng todo si Kiri sa tindi ng pag-aalala. Bagamat pati siya ay nagawa rin na maatake nitong halimaw kung saan siya ngayon ay natusok nito sa tiyan. Samantala sa tabi ay nanlaki ang mga mata ni Minor sa kanyang nakikita at hindi din makapaniwala. Ito ay dahil ang lahat ng mga ugat nito na nagawa na nilang maputol ay bigla na lang bumalik kaya natanong niya sa sarili habang papalapit ang mga ugat nito sa kanya kung ito ba ay nag-regenerate. Sa tiyan nito ay makikita naman natin ang ikaapat na prinsipe na si Sally na nagliliwanag kaya marahil ginamit ng halimaw ang kanyang skill. Pabalik kay Minor ay walang tigil itong inaatake nitong dambuhalang halimaw na bulaklak sa puntong nabiyak at tumilapo na ang mga tipak ng lupa sa paligid. Makalipas ng ilang minuto habang makikita natin ang napakalaking pinsala na nagawa ng halimaw sa kagubatan, dito ngayon ay napapakagat sa ngipin ang ikatlong prinsipe na si Kashan at napapamura sa inis. Di kalayuan ay naroon si Debo na patuloy pa ring nabubuhay at kahit nawala na itong mga kamay ay pilit nitong kinukuha ang sandata sa lupa gamit ng kanyang bibig upang patuloy na lumaban. Sa tabi ay naroon din si Kiri na ngayon ay walang malay na nakahandusay at naliligo sa sarili nitong dugo, at maging si Minor sa dulo ay ganoon rin. Dali-dali namang tumayo ang prinsipe upang humarap sa halimaw habang nagsasabi na ito'y huminto habang papalapit ang pag-atake nitong Nepenthes gamit ng kanyang mga ugat. Sapagkat bago pa ito tumama ay mayroon tayong makikitang kamao na sumusuntok sa mga bagay, na siyang naging dahilan kung bakit nahinto bigla ang pag-atake ng halimaw na bulaklak sa sandaling marating nito si Kashan. Nagulat naman siya ng todo dahil pansin nito ang pagtalsik ng dugo sa ugat nitong halimaw, kasabay ay pansin niya rin ang unti-unting pagkawala ng mga tao sa tiyan nitong bulaklak kaya natanong niya kung ano kaya ang nangyayari. At naisip niya na marahil mayroong bagay ang nangyayari sa loob nito at sumisira dito sa nilalang. Maya't maya pa ay ang sunod-sunod na napakabilis na pagtalsik ng dugo nitong halimaw papunta sa kanyang ulo. Nang bigla na lang mayroong bagay ang lumabas sa malaki nitong bibig, na siyang nahulog ng napakalakas sa tabi ng ikatlong prinsipe kaya napatakip siya ng kanyang sarili. Sa oras na mabuksan nito ang kanyang mga mata ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nasisilayan. Ito ay dahil ang lumabas sa bibig at patuloy pang nabubuhay ay walang iba kundi si Ralph na daladala at hawak ngayon ang isang bola.
Bago nitong pangyayari ay bumalik muna tayo ng bahagya sa nakaraan noong makain si Ralph. Dito ay inakala niya na mamamatay na siya pero sa kabutihang palad ay nagamit nito ang skill niyang tinatawag na Holy Magic Shell para makagawa ng isang barrier. Nang bigla na lang nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang nakikita, sa harap niya ay mga kulay pulang bagay na siyang bumubuo sa halimaw kaya natanong niya kung ano ang mga ito. Pansin niya naman na ito'y isang adventurer na nakain at ngayon ay mayroong hawak na item, at naisip niya na marahil ito ang dahilan kung bakit nagagawa ng Nepenthes na magamit ang skill ng mga biktima nito. Mayroong naisip na magandang paraan, napangiti ng todo si Ralph habang nagsasabi na ito ay napaka-interesado, kung saan pagkatapos ay inatake niya itong halimaw sa loob. Pabalik sa kasalukuyan ay natanong niya kung ano ang ginagawa ng mga ito ngayon. Kasunod ay ang pag-angat niya sa hawak niyang bola upang gamitin at ipalabas ang kapangyarihan nitong bagay. At habang sila ay unti-unting binabalot ng kulay dilaw na liwanag, pabirong nagsabi si Ralph na kakabalik lang ng ama nila galing sa trabaho at wala man lang dito ang bumati sa kanya kaya siya ay magsisimulang umiyak. Pamilyar itong bagay sa kanya, natanong ni Kashan kung hindi ba't ito ay ang parte ng item na ibinigay niya kay Sally. Kaya paliwanag ni Ralph na kinuha niya ito galing sa bangkay na nasa loob ng halimaw, kaya ngayon ay hindi na ang Nepenthes makakagamit ng anumang skill. Dagdag pa niya matapos na bumalik ng mga kamay ni Debo at gumaling ang mga sugat ni Kiri at Minor at sila ay napatayo, na sa madaling salita, ang kanilang pagpapahinga ay tapos na. Nang bigla na lang natumba si Ralph sa lupa, at habang lumalabas ang mga ugat nito sa buo niyang katawan dahil sa paggamit ng sobrang mana, inangat niya ang kanyang hinlalaki sabay sabi na makakapagpahinga na siya ngayon ng kaunti at dapat manalo ang mga ito para sa kanya. Napangiti naman ng todo si Debo at nagsabi na huwag niya itong alalahanin, at maging si Kiri at Minor ay ganoon rin. Dagdag pa niya habang silang tatlo ay sumusugod at madaling naiiwasan ang mga ugat ng halimaw na tatapusin nila ito kaagad. Samantala sa tabi si Kashan ay nanghingi lang ng patawad dahil iiwan niya ang halimaw sa kanilang lahat at nagpakiusap na patayin ito. Nagpatuloy naman ang halimaw na Nepenthes sa pag-atake sa mga adventurers, bagamat mabilis na ginamit ni Kiri ang kanyang kapangyarihan sa pagpapalabas ng mga matatalim na yelo sa paligid. Habang si Minor naman ay nagpalabas din ng kanyang skill na malaking bala patungo sa bibig nitong bulaklak na halimaw. Nakikita itong si Sally na patuloy pang nakadikit sa halimaw, pasigaw na nagpakiusap si Kashan na palayain ang kanyang kapatid. Lumipat naman bigla ang eksena patungo kay Debo na ngayon ay nakalapit sa ulo ng Nepenthes at ngayon ay angat-angat ang kanyang sandatang palakol, kung saan sa sandaling siya ay makagawa ng sapat na distansya ay ang pagpapalabas niya ng napakalakas na pag-atake na siyang humiwas sa bulaklak at naglikha ng napakalakas na pagsabog. Kasunod nito ay ang unti-unting pagkawala ng katawan ni Sally sa hangin, kaya habang ito ay pinagmamasdan ni Kashan sa kanyang harapan. Wika niya na itong kanyang kapatid, ang kanyang hari, si Sally ay pwede nang makapagpahinga. At dito nagtatapos ang pakikipaglaban ng mga adventurer sa boss na halimaw na tinatawag na Nepenthes na ngayon ay unti-unting nawawala sa kanilang harapan habang ito ay kanilang pinagmamasdan. Lumipat naman bigla ang eksena di kalayuan sa kailaliman ng kagubatan habang mayroong lumabas na malaking pagsabog, kaya nagsabi itong si Meo na ngayon ay kaharap ang ating bida na si El, na mukhang sila ay natapos na, kaya natanong niya kung dapat na ba silang magsimula. Hawak-hawak ang nag-aapoy niyang staff ay natanong siya ni El kung ano ang masamang bagay na pinaplano nito. Dagdag pa niya na walang silbi kung siya ay narito para baguhin ang kanyang pag-iisip na sumali sa mga tagasunod ng Black Magician. Bagamat sinagot siya ni Meo na siya ay mali dahil nag-iba ang sitwasyon. Dagdag pa niya habang nagpapalabas ng nakakatakot na mukha na kailangan niya ito ngayon ng hindi nabubuhay. Bago nito ay bumalik muna tayo sa nakaraan habang pinapagalitan nito ng kanyang commander na si Archirum. Habang si Meo ay ginagapos ng alaga nitong ahas, pagalit itong pinagsabihan ng matandang commander kung paano siya naglakas loob na patayin si El nang walang permiso galing sa kanya, at natanong kung naiintindihan ba nito ang kanyang sinusubukang gawin. Paliwanag ni Meo habang nasusuka ng dugo dahil sa higpit ng pagkakagapos sa kanya na si El ay walang plano na tumulong sa kanila kaya tama lang napatayin ito ngayon upang hindi siya makasagabal sa kanilang mga plano. Pero giit ni Archirum na siya ay manahimik dahil wala itong alam at ang opinyon ni El ay walang halaga. Dagdag pa niya na siya ay isang kinakailangang sisidlan. Si Meo na nagugulat sa sinabi nito ay natanong kung ano ang ibig niyang sabihin bilang sisidlan.
Kaya paliwanag ng commander na isa siya sa bahagi ng plano ng Black Magician mula pa noong 800 taon na ang nakakaraan, at sinubukan itong sirain ni Meo. Wika pa ng matandang commander na dahil iniwan siya nitong walang pagpipilian, hindi niya kailangan ng isang pyesa na hindi nakikinig sa kanya kaya mas makabubuti na patayin niya na lang ito. Sa tindi ng takot ay nagpakiusap si Meo na ito ay maghintay. Kasunod ay ang pagsasabi niya na ito ay kanyang gagawin. Dahil sa kanyang sinabi ay natigilan naman si Archirom, paliwanag ni Meo na kung ito ay magagawa ni El ay magagawa niya rin ito kaya muli siyang nagpakiusap na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Saad pa niya habang nagpapalabas ng nakakatakot na tawa na siya ay ang magiging sisidlan. Pabalik sa kasalukuyan habang inihahanda ni El ang fire arrow nito patungo kay Meo na umiipon ng enerhiya, nagsabi si Meo na ito ay isang pagsusulit. Isang pagsusulit upang patunayan na siya ay mas may pakinabang kesa kay El. Dagdag pa niya habang unti-unting nabubuo ang kulay lilang bola ng enerhiya sa kanyang kamay, ito rin ay upang patunayan na siya ay mas espesyal kesa sa kanya. Dali-dali naman nitong inangat ang malaking bola ng kapangyarihan sabay sabi na ipapakita niya kung sino ang mas karapat-dapat na maging sisidlan ng Black Magician. Mabilis namang inihanda ni El ang kanyang skill at nagsabi rin na wala siyang pakialam sa mga bagay na yon. At dito pagkatapos ay ang pagpapakawala nila ng kanilang mga pag-atake kung saan makikita natin ang pagbanggaan ng malakas nilang kapangyarihan.